Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Muling nagparamdam na naman ang kalakasan ni Hans Smoke Niemann dito sa katatapos lang na Grenke Open Swiss Tournament na kung saan sinasalihan ng maraming Grandmasters. Yun nga lang, hindi ganun kataasan ng rating. Nagkita nga sila ni Magnus eh. Si Magnus nasa round robin, di ba? Pero nasa Swiss naman si Hans Smoke. Sayang, hindi naglaban. Ito pong i-analyze natin ay last crucial game ni Hans Smoke. Pag nanalo, champion. Pag natabla, tiebreakan pa, malabo pa. Pag natalo, baka si Evich pa ang mag-champion. Napaka-crucial po ng last round na ito. Nagkaroon ba ng issue na naman ng Enginan? Yan ang aalamin natin, obserbahan natin sa game. Sa end part po, pakita ko sa inyo ang final standing. Ang ginawa ni Evich nag-E4. C5 si Niemann, si Cilia, no? Palaban talaga, gustong manalo ha. Bakbakan, Najdorf ang ginamit po. Nag-Bishop E3, English attack naman si Evich. Nag-E5, Knight B3, Bishop E6, F3. Yan na po ang trademark ng English attack. Nag-G4, nag-H4, Bishop E7, Queen D2 at agad pinigilan ni Niemann ang paparating na G4. Topalov variation. Si Topalov po nagpasikat nito yung pagpigil kagad sa G4 ng puti. Kasi maraming games yan na ang tinitira noong araw, Knight BD7, pero pag naka G4 ang puti, tapos H4, bumobomba sa kingside, nakakailang. Annoying. Kaya pinipigilan. Knight D5, pinalakas kagad ang Knight in exchange, Bishop F5 at nag-Bishop E2, nag-Bishop H4 check. Third line po ang pinili ni Niemann. Dito kasi ang main line, Knight D7, second line, A5, yan ang mga gamit na gamit Pero ditong Bishop H4 check, talagang pinapabara, babalik ulit. Parang nag-aksaya ng tempo. Pero ang hangad dito ng black ay humina ang light squares na potential na maa-atake sa future middle game. Ayan, at naramdaman ni Evich, buka na yung light squares ko ba't dyan pa ako magkakasling? Queenside na lang ako. Nagsalita ng Tagalog, no? A5, ayun. At mag-A4 at sa usapan pong novelty, dito pa lang naganap, Bishop D3, hinamon ang Bishop. Kasi sa old line, King B1 lang ang simpleng ginagawa dito mga kamatsas. Balik tayo sa Bishop D3, umatras Bishop D7, King B1, nag-A4 na, Knight C1, and nag-Queen A5. Ayun, hinamon kagad ni Niemann ng Queen to Queen. Dito po kasi madalas sa mga Sicilian mainline sa open system, pag na Queen to Queen, humihina ang atake ng puti. Kaya sinasamantala ni Niemann na baka sakali tanggapin, tinanggap nga. So pa-in game na ito. Ayan, threatening rook takes, nag-C4, depensa muna, at nag-F5, ayun, para makontrol ang important squares, at nag-H3. Ayan, nagbabalak pa rin dito si Evich na gawin niya pa rin ang palagi ang ginagawa ng English attack. Yung nag-G4, basag sa kingside. Nag-Rook A8 para hindi na po tamaan ng mga tempo-tempo attack pa. G4 pa rin. Sanay pala talagang umatake itong si Evich, no? Atakador. G6 dinipensahan, capture, and nag-C5. Balagbag pa rin talaga. Matindi ka talaga, Evich, ha? Pero dito po, ang pinapagawa ng computer na accurate ay F4. Na halimbawa, kung mag-E4, mag-Bishop D4. Na dito, obligadong mag-Rook H7. Tapos mag-Bishop E2. Kasi, kung ang naiisip nyo ay Rook G8, may Bishop E2, matetempohan lang doon. Pag nag-H4, may check. May mga istorbong ganyan. Okay? F4, pero ang ginawa, nag-C5, nag-Knight A6 lang si Niemann. Ngayon, bakit hindi kinapture naman ang sacrifice na yan? Pag kinapture yan, ito po daw ang gagawin. Magna-Knight E2. May pasakali hindi pakita kung ano talaga yung hangad. Pero magna-Knight C3, malalim, no? Rook G1, control, malalim pala. Tapos may mga push mamaya ng D6, timing lang. Yan, malalim po yung sacrifice C5. Pero mali. Na sobrang lalim. Sumakit ang ulo ng computer engine dyan. Nag-Knight A6, kinapture na capture at nag-Rook HG1. Ayan, para magtangkang manggulo, pumasok, inagapan kagad ni Niemann. At nag-A3 para walang Knight B4. Rook G8 tinapatan. Knight E2. Mukhang development naman pero bad move kay Stockfish. Dapat daw po F4 pa rin. Kahapon pa pala yung F4 na yan. Pag kinapture, Bishop D4 pa rin. Double pawn din naman Yun nga lang, malalim ang diskarte na yan. Knight E2, Knight C5, Bishop C2, Knight B3. Ayan, nagpupumasok si Niemann. Ano ang balak ng Knight E2 na yan?
Nag-H4, Bishop E7, naghangad kagad si Nima na tagpasin ng pawn pero hilaw pa daw mga kamatsas. Dapat daw ay capturein muna, Rook takes and F4, yun pala. Na dito magbi-Bishop C1 kasi kung magbi-Bishop F2 may check kuha yung pawn sa F3. So obligado Bishop C1 and saka pa lang daw mag-Bishop E7. Ayun, para targetin pag nag-Rook H1 then Rook G8 sabay agaw naman papunta sa second rank. Okay, yan po yung mga paparating na malakas na gagawin ng black dyan. Pero nag-Bishop E7 kagad, tingnan natin ang kaibahan, naka-F4 na ihabol ni Evich yung F4 idea. Rook takes, E4, and nag-Knight D4. Ayun, para makipagsabayan, pero tinagpas na ni Niemann. Bakit po? Kasi pass pawn yan eh. Pass pawn yan. Takes. At nag-Rook H7. Bakit? Para hindi tamaan ng Bishop D4. Ito, mabigat na tira dyan, ano? Yung mga paisod-isod. Ayan ang pagkakamalang engine lagi eh. Pero face-to-face tournament po ito ha. Mahigpit na ang seguridad. Lalo na kasali si Niemann. Talagang sigurado. Grabe ka-iskan yung mga arbiters dyan. Nag-D6 check. Mukhang maporma kasi naka-check pero bad move daw. Dapat po ay Bishop to B6. Yun nga lang, saan pupunta yung Bishop na yan? Bakit dyan? Gusto ng computer engine. Bishop F6, D6 check, Bishop E6, and Bishop A4. Para mag D7 and mahihatid kagad yung pawn doon sa D8. Okay, ang lalim pala ng Bishop B6, no? Pero mahirap makita. Ang ginawa dito ay D6 check, Bishop E6, at nag-Bishop A4. Ayun, umiwas para mag-D7 na. Pero na good move ba, no? Bishop D8. Nakita ni Niemann na, uy, hindi ka nag-Bishop B6 ha. Inunahan na. Wala ng Bishop B6. At the same time, yung H-pawn ay unti-unti nang magpapasakit ng ulo sa puti. Nag-Rook H1 na bad move pa. Dapat daw po Bishop B5. Ang lalim ng Bishop B5 na yun ah. Rook H1, H4, Bishop F2 at nag-Bishop D5. Very strong. Going to E3, discovered attack. Nag-Rook H3 at nag-King E6 para kuhanin na yung pawn. D7 niligtas and another strong move, Bishop C4. Hindi lang Bishop D3, mag-B5 pa ang threat. At nag-King C1, B5, Bishop C2. Tuluyan nang bumagsak ang pawn. At akala ni Evich, healthy pa ang pagbawi niya ng pawn. Kumbaga nasa isip niya, okay, makukuha mo yung pawn ko, pero kuha ko rin naman ang pawn mo eh. Pass pawn mo pa yan. Pero may huling binitawan dito si Niemann na nawaglit. Hindi napansin ni Evich kaya niya pinasok yan eh. Ano kaya yung huling bitaw na yon? At naparesign si Evich sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatya sa inyong mga effort at sa nakakita ng simple Rook H7, pin, bagsak, exchange down, resign. Bakit po? Wala na eh. Ito na lang ang gagawin ng puti, babagsak na rin. Babagsak ang F4, tapos madali lang gawin ng black yan. Meron pang E3, E2, resignable for white talaga mga kamatyas. At dahil dyan, ito po ang standing. Tignan natin ang standing. Nag-champion si Niemann. Ang daming GMs ang sumali dito. 8 points siya. 8 points. Out of 9 rounds, dalawa lang ang nakatabla. Dalawa lang ang maswerteng nakatabla. Si GM Christopher Yu at Erdogmus ng Turkey nakatabla sa kanya. Ayun. Pumatak na naman si Hansmoke, mga kamatyas. Ha? Tamang duda ba uli ang mga players dito? O talagang malakas talaga? At ang kanyang plus ay plus 12. Kung ang rating po niya ay 2676, magiging 2688 na po siya. Ayan, abangan natin sa next month. Pero kung meron pa siya sasalihan, maaring tumaas pa or maaari din pong bumaba. Kasi buwan-buwan na lumalabas ngayon ang feed rating. Okay, maraming salamat po mga kamatya. Sana natuto po kayo sa ating inanalyze na mainit na game ni Niemann. At waiting pa tayo sa mga paparating pang malakasang tournament. Ang pinakamalapit po ay ang Candidates 2024. Yan ang kaabang-abang. At i-analyze natin, papasadahan natin, i-upload natin sa ating YouTube at sa ating Facebook. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.